Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, happy Sunday po sa lahat. Bale, tayo ay may home service ngayon kahit araw ng linggo. May pumunta kasi dito sa bahay na magpagawa ng washing machine dahil naglalabas sila at hindi nila magamit at bigla na lang daw huminto mga kabutingting. Diyan lang sa Karatig Barrio. So yan, bali samahan nyo ako doon mga kabutingting. Hanap buhay tayo kahit araw ng linggo. Sayang din kasi. So yan, bali dito tayo dadaan. Dito sa gilid ng aking munting tahanan na hindi pa tapos. Shortcut lang tayo dito mga kabutingting. Para hindi na tayo umikot doon sa malayo. So tayo ay patungo na ng ating pag home servicean doon sa Barangay Tigbaw, sakop ng Libagon, Southern Leyte. Yan, oras nga pala natin ngayon ay 9:31 ng umaga. Ito yung lugar namin. So tayo ay maglalakad lang dahil wala naman tayong sasakyan or motor, kaya tayo ay maglalakad lang patungo doon. Shout out yo. Ay dili ano live yo. Yan, mega love shout out sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, mga kaibigan ko sa YT. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At yan, kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para lagi po kayong updated pag mayroon po akong mga upload na video. At yan, bale, fast forward lang natin dito banda mga kabutingting para mabilis tayong makarating doon sa ating pupuntahan. Sakay ko ba eh? 70 na nga. Asam ka? Oy, makikisakay tayo. Dali. Buti na lang, may mabait na nagpasakay. Shout out boss. Chick boy na ba na eh? Ay. Isa na kayo ihatag. Sige. Gibayar na. Sige, salamat. Mas. Palisang. Ops. Shout out boss, salamat. Yan, lapit na lang mga kabutingting, naka-heads tayo. Shout out boss. Gandang bahay mga kabutingting oh. Yan, tayo ay tatawid. Carmina. Okay, sige to. Nagkuhan sa Facebook. Nag-post. Tawid tayo. Shout out ma'am. Good morning. Kay kaway po rin ha. Arapon ni Jang
Ayan, itong bahay na ito mga kabutingting. Minsan na rin akong nag-repair dito. May tao ah. Bale, yung ginawa ko nito dati ay dryer, motor ang problema. Ngayon naman ay washing. Kaso merong nagdadasal mga kabutingting. Yan, bale, antayin lang muna natin ilabas yung washing machine. So ayan, ito na yung washing. Shout out sa may-ari. Shout out, boss. Good morning. Vlogger na day karon sige day kag vlog ay. Masya mangyal na nga ho. Pwede pa hina-hina dyan, nag-TV. Gamay ra. Bale, maganda tayo ng extension. Boss, sa'yo boss. Kuan day. Pay sa ba? Asa kaya ko katong dry no. Meron palang laman pa. Yan, ito yung ginawa ko dati at na-vlog ko rin yun. Mga kabutingting, hindi ko lang matandaan kung ilang buwan na. Buwan pa lang. Hindi pa taon. Bali, ni-repair ko lang yung pinaka-motor nito. Di sa motujok. Pwedeng kana daw. Yung washing naman ang problema ngayon. Shout out sa gwapo. Okay ka ba? Isa diha pod. Yan, bali, saksak natin. Ay, nasaksak na ba? Yo! Yan, nasaksak na daw. So, kunin natin itong power cord. Nakatali. Balihog na kayo. Buwan na putol man kit-kit sa butan. Oo, maiksi na nga. Ayan, saksak natin yung power cord dito. Tapos, ikot lang natin yung washing dahil dryer, okay naman. Ayan, umuugong lang mga kabutingting. Antayin lang natin kung ihinto yung pag-ugong, tapos antayin natin kung uugong ba siya ulit. Bangko nga gamay ug muningkod ka. Ayan, hindi na umugong ulit. Antayin natin na uugong na naman pag nag-reverse. Ayan o. Ayan, iikot lang yan pagka iikot sa kamay. So, pag mga ganitong problema, wag mo na kayong bumili ng kapasitor. Pag halimbawa, iikutin sa kamay. Tapos, di ba, hihinto sa pag-ugong. Tapos, antayin nyo. Tapos, matagal siya ulit ang ugong. Ibig sabihin yan, pag mga ganyan, ay motor. Kahit hindi pa yan itester mga kabutingting, ay motor na ang problema yan. Ayan, dito tayo sa likod. Tapos, kuha muna ako ng gamit. Ayan, tanggalin natin itong dalawang tornilyo. At yan, mga disclaimer lang pala mga kabutingting, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Sobrang kalawang na yung mga tornilyo, yung dalawang tornilyo. Buti na ikot pa. Ayan o, kalawang. Ayan. Bali, ginawa ko pala nito dati ay motor, tapos siguro mahina na yung or mababa na yung capacitor ng para sa dryer, kaya ako ay nagparallel ito 1.5 para kahit papano ay bumilis. Yan yung aking mga pamamaraan. Yan, ikutin lang natin itong kanyang, ayan, malambot kung makikita nyo. So dito tayo diretso sa motor, gagamit tayo ng tester. Sana ma-repair natin ito ngayon mga kabutingting dahil araw ng linggo walang binibintang pyesa. Basta magaganito, motor ang problema niyan. Yan, tanggalin natin ito. Pati yung blue, yung close in wire connector, pati yung black. Tanggalin din natin ito. Ayan. Tapos kuhanin natin yung linya ng para sa wash motor. So, ito yung linya para sa wash motor. Ayan o. Oh. Ayan. Papunta yan doon sa pinaka wash motor nya. So kuha lang ako ng tester or maghanda. Ayan, ito yung ating tester. Ayan, on lang natin tong ating tester. Select natin ito sa OL. Kaso ewan ko kung kita. Parang masilaw kasi. O ganyan, kitang kita sa mata. So ito yung pinakalinya ng wash motor. Bali, isang linya lang ang mayroon tayong makukuhang resistance nito pag mga ganito. Ay, itong blue, wala. Dito sa pula, sigurado mayroon ito. Dahil may ugong na isa or kabila lang ba. Ito ay wala. So, ibig sabihin, motor talaga ang problema. So, bali, baklasin natin ito. Siguro hindi ko na ipakita yung pagbaklas. Ang pagbaklas nito or pagbiyak, tanggalin mo lang yung mga tornilyo nito paikot. Tapos,
Sa ilalim nito ay nakalak lang naman itong kanyang pinakapaan ng dryer or dito sa spin motor ay kalasin mo lang para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng motor. So stay put muna kayo dyan at hindi ko na ipakita. So ayan, bali ito na yung pinaka motor niya at tinanggal ko na yung tatlong tornilyo dyan at gusto ko lang din ipakita sa inyo yung kanyang gear case. Yan, napakaganda pa nito mga kabuting-ting. Ito yung mga nauunang labas ng mga kahit aluminum yung kanyang motor dahil yan, di-repair ko na kasi yan, aluminum ang motor niyan. So dalhin natin ito dito. Di ating i-repair kung kaya pang i-repair dahil sabi ko nga ay linggo ngayon, walang mabibilhan. Kaya ang dali lang mga kabuting-ting ha. I-pause ko lang muna at ayusin ko lang yung aking camera dahil hindi ito mayuyo. Ay sabagay. Okay na yan, sige. So tanggalin natin itong kanyang pulya. Una, gamit tayo ng tray na 10mm para malugan itong kanyang nut. Tapos gamit naman tayo ng tray na 8mm para sa tornilyo. Luluwagan din natin. Ayan. Tapos sugutin natin. Sunod, gagamit naman tayo ng concrete nail na nakaipit sa vice grip. Nasa inyo kung ano yung diskarte nyo. Sa ako ay gumagamit ako ng concrete nail na nakaipit sa vice grip para pag pukpukin sa martilyo ay hindi ito kakalas ba, makadisgrasya, para hindi tayo makadisgrasya din at hindi rin tayo madisgrasya. So, pukpukin na natin, daming pasakalye si Enteng. Ayan, tanggalin natin tong apat na rimatse. Ayan. Ito pag mga ganito mga kabuting-ting ay tsambahan lang ito kung ma-repair o hindi. Kung makita ang patid ay siguradong marirepair. Pero pag hindi nakita, hindi ito marirepair. Kung marirepair, napakalaking tipid ng may-ari. Dahil dito sa amin 1 to 50 ang motor plus labor pa ay abutin na mga 1.7 or 1.7 mahigit. So ang singil ko lang pag mga ganito, alam nyo naman siguro na 650, pero kikilala naman at malapit lang din. Siguro pwede na sa tawad nito 700 yun, no? Sa 300. Ay, patay. Yan, pare 600 lang singil ko dito dahil kakilala lang naman din. So, ito na yung pinakamotor niya. At wala naman ako nakitang nag-uumido. Kaya siguro ang nag-uumido nito ay posibleng nandito. Yan, nagpainit na ako ng hinang. Iwan ko lang din kung mainit na. Kaya tatry natin. Mas maganda kung gagamit ka ng hinang pag putulin mo yung tali para hindi ka sigurado makagasgas ng hibla. Ayan. So ito yung ating tanggalin yung tali at hindi natin ito pwedeng putol-putulin itong tali kung lalo na wala kayong pamalit na tali. Ako kasi ay wala kaya hindi ko ito puputol-putulin dahil ito lang din yung aking gagamitin mamaya kung sakaling ma-repair ko ito. Okay, di ba? Ayun, meron ako nakita. Hindi ko kaagad napansin. Ayan, no? Parang masilaw ang kagwang, Ayan. Patid na. Kung pwedeng yan ang may problema, mga kabuting-ting. Hindi ko napansin. Naputol ko na tuloy yung tali. Ayan. So, ito yating iganyan lang. Tapos, di pa pala ako nakapaghanda ng toothbrush. Kuha lang ako ng toothbrush. Ayan, mayroon ako ditong toothbrush. Pero i-zoom ko muna ito para kitang-kita yung ginagawa. Ayan. Ito naman yung, yan, yung nag-umido sa aking kuko. Posible pag mga ganyan mga kabuting-ting ay mayroong patid yan. Ayan, tingnan natin. Ayan, hindi pa ito napatid. Ayan, ako na ang nakapatid ng kagwang. Pero mas maganda na rin yan napatid. Pero yan kasi yan ay, kailangan kasi natin yan ay tutuluyan. Pero hindi pa ito patid. Bali, ako lang ang nakapatid yan. Pero pwede ring patid na talaga yan. So, idudugtong muna natin ito. Uy, kaso hindi kita ang kagwang. Ayan. Ayan. Tapos, dudugtungan natin ang wire yan. Ito lang yung aking gamit na wire dahil wala naman akong magnetic wire na kaparehas nito kakapal. So, bale, pag idudugtong mo itong itong wire na ito dito sa kaputol, ang gagawin mo lang ay doon ka mag-umpisa doon sa walang kiss-kiss para matibay. Kasi kung doon ka sa may kiss-kiss na,
pwedeng pag napudpud yan, magtaka ka na lang, ihinto yan. So ayan ay ating ihinang lang. Tapos putulin pa natin ito, tali. Ayan. So hinang lang natin. Ayan. Tapos hahawakan natin ngayon yan kung mayroon bang mga yung matulis-tulis. Kasi pag may matulis-tulis, medyo delikado yan. So lagyan natin ng spaghetti yan. Pero ito wala namang tulis-tulis, maayos yung pagkahinang, natsambahan ko lang. Kaya pwede na yan, lagyan ng spaghetti. Ayan. Tapos putulin natin ito. Ayan. Tapos balatan natin. So ganun pa rin, doon natin kiskis sa wala, kiskis. Doon natin ito ipupulupot doon sa walang kiskis. Diyan nagkakamali ako ng pagbigkas ng kagwang. Yung busing nagiging bising. Kagwang ka talaga ting. Ayan, hinangin lang natin. Tapos pagkatapos natin to hinangin, tester natin baka yun lang ang problema. Pag yun lang ang problema, hindi ko rin maano kung ayan ba ay ako ang nakaputol or sadyang ano lang, nagdugtong pa ba. Ayan, i-on lang natin itong ating tester. Tapos select natin ulit sa OL. So tingnan natin kung lahat ba ito ay meron na tayong makuhang resistance. Kung mayroon na, ibig sabihin yun lang ang nagiging problema sa motor na ito. Ayan, dito ay mayroon sa kulay pula. Sa blue, wala pa rin. So ibig sabihin ay ako na nga ang nakaputol noon. Pero mayigin na rin yun na naputol dahil yun ay hindi tayo mabackjob. Ayan. Ay ito, putol na. Ayan mga kabuting-ting, oh. O ayan. Tiyak. Ay, nasunog pala. Ito yung kadugtong niya. Ito, kadugtong nito. So yun lang ang pinaka problema nito. Tapos i-check natin yan, baka nabutas. Yung isang hibla lang dito sa nakakabit sa fuse ang bumigay. Ayan, oh. Okay lang. Hindi naman ito nabutas. Itong maitim na ito. Hayaan mo na yan. So idudugtong lang natin ito mga kabuting-ting. Dali ha, putulan na natin. Ayan. Kiskisin lang natin yung dulo. Ayan, tapos ito rin. Yung kadugtong nitong ito, yung nakakabit sa fuse. Para ba yung natugtog? Oh. Yan, tapos ito ating ipupulupot at siyempre doon tayo magpupulupot una sa wala na namang kiskis. Ayan. Ayan, tapos ayan, pag yan ay kailangan nating hinangin pero hindi yan didikit yung ano dyan mga kabuting-ting, yung soldering lead dahil ito ay aluminum. Kahit anong hinang nyo dyan, hindi yan nahihinang. Kaya ang gagawin natin ay pupuluputan natin ng tanso yan. Ito, yung laman nitong wire na ito. Ayan. Tapos doon pa rin tayo mag-umpisa sa pagpulupot sa walang kiskis hanggang doon sa may kiskis. Para yan ay mahinang natin. Ayan. Putulin lang natin itong sobra. Tapos putulin din natin itong wire na ito. Tapos hinang natin. Kita ba yung ginagawa ninting kagwang? Silaw kasi. Ayan. Tapos tester daw natin mga kabuting-ting. Kung lahat ba ay meron na tayo makuhang resistance. Ano ko lang muna ito, zoom out. Ayan. Kunin natin yung wire. Kanina ay sa pula lang nakakuha tayo ng resistance. Ngayon tignan natin dito. Uy, ano nangyari dito? Dali ha. Set pa pala natin to sa OL. Kagwang ka talaga ting. Ayan, dito kanina ay wala. Ngayon tignan natin. Naku, wala pa rin ang kagwang. Kabila. Oh, nawala na lahat. Ano nangyari? Hindi putol yan yo. Hindi yan putol. Nawala lahat ha. Dali ha. Bakit nawala lahat? Naloko na. Kasi kanina mayroong pula. Ngayon nawala na. Ulitin lang natin. Kamatis. Bakit nawala lahat? Ayan o, nawala talaga lahat. Tingnan natin.
tingnan natin ito ang kanyang fuse. Kung buo pa ba ito. Ayan. Kung hindi man makita, dapat magbabasher naman yan kung good. Good yung kanyang yung kanyang anong tawag dyan, fuse. Uy, patayin muna natin, nagdikit yung dalawang ayun, naputol din pala yung hibla ditong kagwang, naputol. Tapos ditong hibla dito sa kulay, ano bang kulay na ito, ayan, sa pula. Tingnan natin bakit lahat nawala. Naloko na, kagwang na. Mali ha, mukhang hindi magandang nangyayari, mukhang mali. Itong hibla na ito, hindi ito dito kadugtong sa fuse ang kagwang. Ayan, dito yan sa kulay blue siguro. Ulitin lang natin, hanapin natin yung isa pang patid dahil 4 ito, 3 lang. Nako, naloko na. Dali ha. Ayun. Ito lang pala mga kabuting-ting. Ayan o. Ayan, ito. Ano pala ito? Pumutok pala ito. Pumutok. Tingnan natin sa ilalim. Ako, mukhang nadama yung kagwang. Tulak natin. Ayan, ang itim nga dito. Tingnan natin kung yan ba'y mawawala pagka yung itim na yan. Tutbrasan natin kung mawawala yung itim, tapos hindi naman siya sunog, okay lang yan. Ito mukhang kailangan itong baguhin. Ayan pumuti. Ayan may lamat na, sabi ng may-ari. Dali ha, mukhang mahirapan si hinting nito dahil malilito si hinting nito. Dali ha, baybayin muna natin. Hirapan si hinting nitong kagwang Ito, 4 na nahibla ito. 4 na nahibla. Ibig sabihin ito ay dito sa kulay blue. Tapos itong hibla na ito ay dito sa fuse. Tingnan natin. Putulin muna natin, baguhin natin ang pag-wirings. Putulin natin ito. Tapos kiskisin natin. Mahirap magturo mga kabuting-ting, hindi kasi tayo teacher nito. Nag-teacheran lang ako nito. Yan, bali yung mga hibla ay kiskisin lang natin. Yung 2 pang hibla. Tapos pati ito, kiskisin din natin. So yan, papaliwanag ko lang sa inyo. Ito yung isang linya sa fuse. Kahit hindi ako nagre-rewind ay ipapaliwanag ko sa inyo. Ito yung isang linya sa thermal fuse. Tapos ito naman yung nakakabit dito sa kulay blue na ito. Tapos itong hibla na ito na nasa labas, ito naman yung isa pa na nakakabit dito sa fuse. Kaya ako nasabi, dahil kailangan kasi nito, 2 dito sa panlabas na ito. Yan, 2 hibla yan, tapos 2 din dito sa panloob. Kaya tig-isa-isa yan mga kabuting-ting. So i-wirings na natin. Pero mas maganda kung dudugtungan natin itong 2 wire ng mahaba. Dahil para hindi tayo mahirapan sa pagdugtong. Dahil maiksi na yan. So yan ang ating dugtungan lang. Ayan. Tapos yan ay ating ihinang. Yung 2 hibla na dinugtungan natin ng wire. Itong wire na ginagamit ko wire lang to ng electric fan. Kailangan yung tansyo ang gamitin natin dahil meron kasing aluminum na wire na ginagamit sa electric fan. Yung tansyo lang ang gamitin mga kabuting-ting. So yan ay ating lagyan ng spaghetti or cambric tubing. Bali yung dito na maitim na tanggal naman sa pag toothbrush ko kanina, kaya hindi yon sunog. Ayan. Tapos ito pala ay may lamat na, putulin na rin natin ito.
para madugtungan natin ng wire. Ito madali lang to i-repair pag mga ganito mga kabutingting, dahil apat lang ang hibla nito, di katulad sa electric pan na maraming hibla, 8 piraso ang hibla noon. Ito 4 lang, kaya napakadaling i-repair. Ang mahirap lang nito pag nag-repair ka ng ganito, kung tawag niyan, hindi mo makita yung patid. Pag hindi mo makita, hindi mo talaga mare-repair, pero pag nakita ay nare-repair talaga yan. Sure bull yan. Hinang din natin yan. Ayan. Tapos lagyan natin ng ano ito, putulin na natin. Lagyan natin ng spaghetti. Ayan. Wala tayong upload kahapon mga kabutingting. Hindi ako nakapag-upload kahapon dahil medyo hindi maganda ang panahon. Balik lang natin itong tinulak ko kanina. So magkasama ay itong dalawa na ito. Ito yung para sa fuse. Balatan lang natin ito. Ayan. Tapos pagsama natin yan. Tapos to ay nakakabit itong wire na ito dito sa kulay blue. Ayan. Dito natin ito kabit. Ngayon, ito naman yung dalawa na ito na pinagsama ko. Dito naman sa fuse yan. Tingnan natin kung mayroon na ba tayo makuhang resistance yan. Lahat. On lang natin ulit itong ating tester. Select natin sa oil. Ayan. Kunin lang natin ito. Pati yung test probe. Ayan. Sana mayroon na tayong makuha lahat. Tingnan natin. Ayan, meron tayong nakuhang 27.5. Dito sa kulay asol, uy, 43. Pero kahit naman ay hindi magkaparehas ang number niyan, walang problema yan. Dahil ilang beses ko na yan na naka-encounter na ang hindi magkaparehas ang number. Ewan ko kung bakit hindi minsan nagkakaparehas. Minsan naman nagkakaparehas. So ito ay ating ihinang lang. Pero ito, dahil parehas naman ito tanso, pwede na rin itong hindi ihinang. Pero katagalan kasi ay nagmo-mold yung nagkukulay green. Pag nagmo-mold yan, wala ang contact mga kabutingting. So okay pa ang fuse nito. Ito ating ayos lang. Dali, hatulak muna natin ito. Pailalim natin itong yan. Nilagyan natin ng binalot na tube. So bali ito ay aking itatali na mga kabutingting. Sa pagtali nito ay hindi ko na ipakita. Gusto niyo naman na makita kung paano itali sa mga bagong nagre-repair pa lang. Yan, mayroon akong live nung nakaraang Biyernes yata yon or Sabado. Yan, mayroon akong live. Yan, mayroon kayong matututunan doon sa paggawa ko ng dryer na hindi ko nakita ang patid. Yan, lagyan mo natin ito ng spaghetti. O yan, bali tatali ko na ito mga kabutingting at hindi ko na ipakita. So yan, bali naitali ko na mga kabutingting. Hindi lang maganda yung pagkatali, pero ang importante ay natali. Basta kahit taling kalabaw, basta naitali, okay yan. So bago natin ito assemble, yan, ito yung ating i-tester muna. Baka mamaya pagtali natin ay mayroon tayong napatid. Yan ang pinaka mahalaga bago natin ito i-assemble. Kailangan talaga natin itong i-tester kung wala pa tayong napatid. So na natin. Ayan, 27. Ito sa kulay asol, 33. Kanina mataas, ngayon bumaba. Kaso namatay naman yung aking tester. Nagtawanan tuloy ako ng mayari. Nalubat ang tester, nalubat. Wala na. Palitan na ng battery yan. So basahin muna natin itong kanyang foam. Tapos patakan lang natin ito, yung kanyang nasa gitna. Ayan. Patak lang, hindi kailangan ng marami. Tapos ayan, napakaganda ng shafting nito. Ibig sabihin, pag magandang shafting, good na good ang bushing yan. Basahin lang natin. Tapos lagyan natin ng langis ito. Tapos assemble natin. Padangog, padulas ba? Oo.
Siyempre, kailangan ng padulas. Ana jud padulas ni daw ana yun. Ana daw padulas na yan. Mantay padulasan ini. Mantay asawa ini. Mahanap. Daghan dira. Ya pitong na may daghan diha. Pamuhi ng laing tao. Inteng Buting Teng, the legendary washing machine. Ayan. Ayos lang natin ito. Ha? Nagbaktas ra ka ba dire? Oh, amo kunin mo huwata. Yung kamaligo mo ka. Mo ta kong gihuwatan. Nadugay ko kay nagpaligo pa ko sang iro. Ayan. Tingnan natin kung pre-wheel ba. Ayan, pre-wheel na pre-wheel. Tapos gagamit tayo nito. Tapos mahaba ito. Kung ko lang hindi ito sasaya dito sa pinaka sahig. Kung sasayad, andito naman yung may-ari nakatingin. Pahawakan na lang natin ito. Ayan pa. Hawak, boss. Hawakan natin sa may-ari. Dahil masyadong haba yung kanyang shafting. Dali ha, ayos lang natin yung ating camera. Ayan. Marakas tripod. Ayos lang natin. Oh, sumubra. Ayan, parang masilaw ito mga kabuting-ting. Ayan, balik na natin yung 4 na rimatsi. Dali, ayusin natin. Muna na. Sana. Yan, kung hindi nyo ito kayang ibalik mga ganito mga kabuting-ting, ay pwede kayong bumili ng or gumamit ng bolt and nut para hindi na kayo mahirapan sa pagbalik. Tapos ang haba para alam nila. Hindi, yung haba tanggalin nyo na lang yung rematch ito. Tapos Sukatan. mahaba ng konti. Pero ganyan lang kakapal din. Ayan lang naman yun. Kaso hindi ko alam kung anong taba yan. Bihira kasi ako gumamit yan. Bihira ako bumili. Dahil hindi ko alam kung anong sukat yan. Or kasing kapal ng concrete nail. Ayan, okay na yan. Pre-wheel na pre-wheel Tapos lagay natin yan dyan. Tapos ang silaw kuha muna ako ng dali. Pamunas para Huwag na yung pamunas. Nakalimutan ko ito. Parang hindi ko ito natandaan kanina. Ayan. Ulitin na lang natin ito pagka hindi nagtapat yung pulya nito sa pulya doon sa gear case. Adjust na lang natin. Meron naman tayong pandukot itong T. Ayan. Kuha muna ako ng kapasitor mga kabuting-ting. Ayan, ito yung ating kapasitor. Malabo talaga. Parang dali ha. Ganun pa rin kahit masilaw. Masilaw mga kabuting-ting. Bawakan lang natin sa may-ari dahil para hindi umibkas pag sakaling iikot na yan. Soyo ya. Ayan, wala namang kuryente yan. So, wirings lang natin. Tapos, kung gagayahin nyo itong tusok-tusok lang, ay ingat lang mga kabuting-ting ha. Dahil delikado ito pag ganitong tusok-tusok lang. Ayan, tusok natin. Dali ha, ayos lang natin. Baka tayo ay matusok rin ang kagwang. So, pasok natin yan dyan. Andali. Ayusin lang natin ito. Kurente tayo nang wala sa oras. Ayan, tusok natin ito dito. Tingnan nyo kung iikot na ba. Ayun, may ikot na Ang ganda ng ikot nyan mga kabuting-ting. Kabila. Walang ingay. Walang ingay daw, sabi ng may-ari. Ayan. Napakaganda ng kanyang tunog So ibig sabihin okay na ito.
So hindi ko na ipakita yung pagkabit doon at pag-assemble nitong ayan, pag-assemble dyan dahil marami naman na din akong upload yan kung paano i-assemble yan. So stay put muna kayo dyan. At ganun din sa pag-wirings. Hindi ko na ipapakita pero ititester ko muna yung capacitor nito kung okay pa ba. Para makita nyo rin. Nariha, ayos lang natin yung ating camera. Ito ay 11UF. Basta pag mga ganyan, 11UF yan. Kunin lang natin yung wire. Masilaw pa naman ng kagduwang. On lang natin ito. Kaso hindi natin pwede itong patagalin dahil yung battery nito, lobat na siguro ito. Ayan, nakasit yung ating tester sa capacitance. So, pulupot natin yung isa dito. Tapos, hawakan natin para kita kung ilang microfarad pa ito. Uy, 5 na lang mahigit. Naku, sira din yung kapasitor yun. Ayan o, 5.5 na lang. So, ibig sabihin, sira na rin itong kapasitor. So, tayo ay magpapalit ng kapasitor nito. Tayo dyan. Ayan o, mga kabuting-ting, pakita ko lang sa inyo na ito ay 11UF. Baka isipin nyo ayan. Saan ba? Ayan o. Ayan, 11UF yan. Kitang-kita sa mata. So, bali assemble ko muna ito. Pakita ko na lang sa inyo sa pag-wirings. So, ayan. Bali, na-assemble ko na mga kabuting-ting. So, ngayon ay tayo ay mag-wirings. Ang pag-wirings nito, madali lang. So, at bali, magpalit din pala tayo ng kapasitor nito dahil medyo mababa na yung kapasitor nito. Bali, ang ipapalit ko nitong kapasitor ay 10UF lang. Kahit 11UF yung nakalagay dahil okay lang naman kahit 10UF lang. Pasok pa rin yan doon sa 5% or negative percent or plus. Hindi na alam kung paano ipaliwanag ang kagwang. Basta yun na yun. Kagwang. Ay, ito, hindi na natin to ikakabit. Itong pulay na ito, galing yan doon sa kapasitor. Hirap talaga pag hindi tayo master nito. Hindi kasi ako nag-aral talaga nito, kabuting-ting, sa totoo lang. Sa maniwala mo kayo, hindi. Ako ay nanonood-nood lang sa mga nagre-repair nito. Hanggang sa natuto ako, ayun, ito na yung ginawa kong hanap buhay. Bali, ito ay blessing sa akin or bigay ni Lord itong aking natutunan. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko ito matutunan din. So, ganyan lang ang pag-wirings niyan. Ayan, bali itong dalawang blow na ito ay wala na itong silbi. Putulin na lang natin ito. Ayan, walang kuryente yan kahit hindi nyo nalagyan ng ano yan, electrical tape yung pinutulan. Walang kuryente yan mga kabuting-ting. Kung sa pagkapatay ng linya yan. Kaya kahit hindi mo nalagyan ng ano yan, electrical tape ay okay lang. Ayan, tapos lagyan natin ng cable tie. Ayan, bali lahat ito ay nirepair ko na, mga motor. Hindi nga lang sila magkasabay na nirepair ko dahil nauna yung dryer. So kabit lang natin itong kanyang pan belt. Pan belt naman ito ay okay pa, makapal pa naman. Ayan. Ayan o, hindi pa ito palitin yung pan belt nito. Ayan o. Okay pa yan mga kabuting-ting. So ngayon ito yung ating testing na. Dali ha. Ayan, saksak natin yung power cord. So ikot lang natin yung wash timer. Naku, masilaw ang kagwang. Dali ha. Hanap tayo ng, naku, wala na akong makikita. Puro puti ang nangyayari. Ang kagwang na ito. Paano ba ito? Dali. Dire ka. Nako, kulay puti lahat. Nako. Paano ba itong kagubang na ito? Hindi na makikita, puro puti. Dito ya, dire. Dire ka bikas. Dire. Nako, kamatis, puro kulay puti mga kabuting-ting. Patayin natin tong ilaw. Oh, ganun pa rin. Yan, ikot lang natin itong wash timer. Bahala na si Batman dyan.
Ayan. May ikot na, ewan ko kung kita. Kulay puti. Pero kanina, umuugong lang. Nakita naman pala. Ayan oh. Kanina ay umuugong, ngayon ay may ikot na. So, nagiging problema lang nito ay yung kanyang motor. Mayroong mga putol. Bali, ang nagiging putol nito ay dalawa. Tapos, bali, dinugtungan lang natin ng mga wire. Kaya ayan, okay na siya. Tapos, nagpalit din tayo ng kapasitor dahil sa 11UF, nakakuha na lang tayo ng 5.5 na capacitance or microfarad. So ito ay okay na mga kabutingting. Tapos testing din natin itong kanyang dryer. Ayan, uga-uga oh. Masilaw kasi. May araw eh. Makikita nyo naman dito. Ayan oh. Ayan, umiikot yan mga kabutingting oh. Oh, ayan. So ayan, bali dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Puti talagang kagwang. Dahil sa araw ito. Yan, kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare sa video ito para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY para hindi na mapamahal yung paggawa ba. So, baka pwedeng, sana ba akong kagwang? Wala na ako ah. Yan, baka pwedeng palike tapos pakishare at higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Bali, tunog lang niya yata makikita nyo dito or maririnig dahil napakasilaw. So, yung pagtakip sa likod, hindi ko na ipapakita. So, ayan. Ako'y mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye-bye na po.